Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na. Hilingin po natin ang lahat na magsipasok na. Tayo po ay maghanda na. Tawagin po natin si Brother Julius at si Pastor Benji para po tayo pangunahan sa masiglang awitan. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa na narito sa ating kalagitnaan. At gayon din sa mga kapatiran na nasa live streaming. Thank you for having with us this evening. Let us worship our Lord through our singing. Let us sing songs. Some songs, let us sing Leaning on the Everlasting Arms. Amen. What a fellowship. What a joy divine. Leaning on the everlasting arms. On the first stanza. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, on the everlasting arms. Oh, how sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Amen. Sing on. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Let us sing the second song, Heavenly Sunlight. Amen. Walking in sunlight, all of my journey, over the mountains, through the deep vale. Jesus has said, I'll never forsake thee, promise divine that never can fail. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises, Jesus is mine. Shadows around me, shadows above me, never conceal my Savior and guide. He is the light, in Him is no darkness, ever I'm walking close to His side. Everybody now. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises, Jesus is mine. In the bright sunlight, ever rejoicing, pressing my way to mansions above, singing His praises, gladly I'm walking in sunlight, sunlight of love. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises, Jesus is mine.
There's within my heart a melody since Jesus came into our hearts. Let us sing the song, He keeps me singing. There's within my heart a melody. Jesus whispers sweet and slow. Here That I am with Thee, peace be still. In all of life's ebb and flow. Jesus, Jesus, Jesus in my heart, Jesus, sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Ladies, on second stanza. Amen, ladies. Amen. Sing on. Sing it out loud. Amen. All together. In chorus. Jesus, Jesus, Jesus in my heart, sweetest name I know, fills my every longing in my heart, keeps me singing as This I time, go. gentlemen, feasting on the riches of His grace, resting near the sheltering wing, always looking on His smiling face. That is why I shout and sing. Jesus, Jesus, Jesus in my heart, sweetest name I know, fills my every longing, keeps me singing as I go. Awitin po natin ang At the Cross. Amen. Amen. Ang dahilan sa krus ng Kalbaryo, tayo ay tumatamasa ng ligaya ng kaligtasan nung tayo iniligtas ng ating Panginoong Yesus mula sa burak ng kasalanan. Tayo tinubos sa krus ng Kalbaryo. Let us sing this song now. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would He devote that sacred hand for such a worm must die? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. Praise God for the cross. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done, He grown upon a tree? Amazing pity, grace unknown, and love At the cross, all together now. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Maraming salamat po. Tayo po'y manatiling tumayo at tayo'y dumako sa Panginoon sa panalangin. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa bagong pagkakataon nito, Panginoon. Kami po ay inyong binalik sa bahay-sambahan, Panginoon, upang kami makinig ng inyong salita. Kami matuto, Panginoon, at nawa po ay maipamuhay namin ng matuwid ang buhay na binigay niyo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil po sa kalayaan na kami po ay nakapagtipon ng ganito, Panginoon. At nawa po, Panginoon, na ito po ay hindi maging walang kabuluhan, Panginoon. Maging kagamitan ho kami sa inyong gawain at sa inyong pagpapala sa aming mga kapwa, Panginoon, sa pamamagitan sa inyong paggamit sa aming buhay, Panginoon. Nagdarasal po namin ang pong mga kapatiran na wala pa, kayo po mag-ingat sa kanila.
At ganoon din po sa aming pong pastor, Panginoon, kayo po ang mag-ingat sa kanila ng kanyang may bahay, Panginoon. At nawa po ay ilayo niyo sila sa anumang karamdaman, anumang kapahamakan, Panginoon, at makasama po namin sila dito sa Christ Baptist Church, Panginoon. Ingatan niyo sila at ganoon din po kami dito sa Christ Baptist Lord. Sa Panginoon Jesus, Amen. Manilitili po tayo nakatayo at ating pong basahin ng salita ng Diyos. Habakkuk chapter 1 verses 1 to 17. Ako po sa verse 1 at kayo po sa susunod na talata. At sabay-sabay po tayo sa verse 17. Verse 1, ang hula na nakita ni Habakkuk na propeta, O Panginoon, hanggang kailan dadaing ako at hindi mo didinggin? Ako'y dadaing sa iyo dahil sa pangdadahas at hindi ka magliligtas. bakit pinagpapakitaan mo ako ng kasamaan at iyong pinamamasdan ang kasamaan, sapagkat ang kasiraan at pangdadahas ay nasa harap ko at may pakikipaggalit at pagtatalong bumabangon. Kaya't ang kautusan ay natitigil at ang katarungan ay hindi lumalabas kailanman, sapagkat kinukulong ng masama ang matuwid. Kaya't ang kahatulan ay lumalabas na liko. Magmasid kayo sa gitna ng mga bansa at tumingin kayo at mga mangha kayo ng kagila-gilalas, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawain na inyong mga kaarawan na hindi ninyo paniniwalaan, bagaman saysayin sa inyo. Sapagkat narito, aking itinitindig ang mga Kaldeo, yaong makapangingilabot at marahas na bansa na lumalakad sa kaluwangan ng lupa upang mag-ari ng mga tahanang dako na hindi kanila. Sila'y kakilakilabot at nangakatatakot, ang kanilang kahatulan at ang kanilang karangalan ay mula sa kanilang sarili. Ang kanilang mga kabayo naman ay matutulin kaysa mga leopardo at mababangis kaysa lobo sa gabi. At ang kanilang mga ngabayo ay nagtutumulin na may kapalaluan. Oo, ang kanilang mga ngabayo ay nanggagaling sa malayo. Sila'y nagsisilipad na parang agila na nagmamadali upang manakmal. Sila'y nagsisiparitong lahat sa pangdadahas. Ang kanilang mga mukha ay nangakatitig sa silanganan at sila'y nangagpipisan ng mga bihag na parang buhangin. Oo, siya'y nanunuya sa mga hari at ang mga prinsipe ay katuyaan sa kanya. Kanyang kinukutya ang bawat katibayan sapagkat nagbubunton siya ng alabok at sinasakop. Kung magkagayoy, lalampas siya na parang hangin at magdaraan at magiging salarin. Sa makatuwid bagay siya na ang kapangyarihan ay ang kaniyang Diyos. Di baga ikaw ay mula sa walang hanggan, o Panginoon kong Diyos, aking banal? Kami ay hindi mga mamatay. O Panginoon, iyong itakda siya ukol sa kahatulan. At ikaw, o malaking bato, ay iyong itinatag siya na pinakasaway. Ikaw na may mga matang malinis kaysa tumingin ng kasuwailan at hindi ka makatitingin sa kasamaan, bakit mo minamasdan ang nagsisigawa ng paglililo at tumatahimik ka pagka sinasakmal ng masamang tao, ang tao na lalong matuwid kaysa kaniya? At kaniyang ginagawa ang mga tao na parang mga isda sa dagat, parang nagsisigapang na walang nagpupuno sa kanila. Kaniyang binubuhat ng bingwit silang lahat, kaniyang hinuhuli sila sa kaniyang dala, at kaniyang pinipisan sila sa kaniyang lambat, kaya't siya'y naggagalak at siya'y masaya. Kaya't siya'y naghahain sa kanyang lambat at nagsusunog ng kamangyan sa kanyang lambat, sapagkat sa pamamagitan ng mga yaoy ang kanyang bahagi ay mataba at ang kanyang pagkain ay sagana. Sabay-sabay po tayo sa verse 17. Mawawalan nga baga ng laman ang kaniyang lambat
at hindi mahabag na pumatay na palagi sa mga bansa. Pagpalaan po pagkabasa ng salita ng Diyos. Mari na po tayo makaupo. Many now are watching the footsteps that we take. Many soon will follow with the choices that we make. So let us then be faithful to be what we should be and leave a good example that may
Amen. So maraming salamat po sa special number. Ngayon po tayo ay dadako na sa ating pong pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay magsitayo at ating pong tawagin ang ating pong mahal na Pastor Benji Habaan para po tayo po ay bahagian ng salita ng Diyos. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Amen. Tayo po ba'y masaya sa Panginoon? Nagpapasalamat po ba tayo sa Panginoon sa Kanyang kabutihan? Amen? God is good all the time. And all the time, God is good. Kaya ngayong gabi, isang pribilehiyo po na muli ay bigyan ng pagkakataon na tumayo sa likod ng pulpitong ito para po makapagbahagi ng salita ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya at sa mga hindi pa mananampalataya marahil na naghahanap ng katotohanan at ng tamang pagsunod, paglilingkod, walang iba po kundi ang Panginoong Hesus ang kailangan natin. Amen? Kaya sa gabing ito, buksan po natin ang ating mga Biblia. Salamat po, Pastor Conway, sa privilege na ito. At Brother Daniel. At alam niyo po, lagi pong ang kaba ay hindi nawawala kapag tayo po ay haharap at tatayo sa likod ng pulpitong ito, sapagkat alam ko po na mas marami po sa inyo ang mas maraming kaalaman kaysa sa akin, subalit sa biyaya po ng Panginoon tayo nakapaglilingkod. 2 Corinthians chapter 13 verse 4 down to number 5, dalawang verse po ang ating babasahin. Ang sabi po ng Biblia, kung andyan na po kayo, sabayan niyo po ako. Verse number 4, for though He was crucified through weakness, yet He liveth by the power of God, for we also are weak in Him, but we shall live with Him by the power of God toward you. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Tayo po sandaling manalangin. Our Heavenly Father God, we thank you, Lord, for your grace and mercy toward us, Panginoon. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your power na ibinigay niyo po sa amin at ipinaunawa niyo po sa amin ang buhay na maliban kami ay nasa inyo, ay wala kaming magagawa sa aming sarili. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon muli kami ay sama-samang magpuri, magpasalamat at dumulog sa inyo upang ilapit ang lahat ng aming mga pasasalamat, mga pangangailangan at kabigatan sa buhay na marahil nararanasan ng iyong mga anak. Panginoon, Ikaw po ang aming kalakasan, Ikaw po ang aming buhay at lakas. Kayo po ang dahilan kung bakit po kami nakapagpapatuloy sa iyong biyaya. O God, turuan niyo po muli kami, kausapin at minsan pa ang aming mga buhay, ang aming mga sarili ay inyo pong siyasatin kung gaano na po kami kalalim sa pagkakilala sa inyo. Kung gaano na po ang aming buhay nagamit sa paglilingkod sa inyo. Kasukdulan, Panginoon, kilala niyo po ang buhay po namin. Mula ulo hanggang sa talampakan. Lahat po ng mayroon kami ay galing po sa inyo. At maraming bagay, Panginoon, ang ibinigay mo sa amin na nakakaligtaan naming ipagamit din naman po sa inyo. Pero salamat, your grace is sufficient for us. Thank you, Lord, for this word that we have read already, Panginoon, sa gabing ito, na tinuturuan niyo po kami para kami, Panginoon, ay lalong magpakumbaba, magpasakop sa inyo.
At ilapit namin ang lahat ng aming kahinaan at lahat-lahat ng mayroon sa amin upang matutunan lagi naming magtiwala sa inyo. In Christ's name we pray. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Amen. Salamat sa Panginoon. Salamat sa mensahe ng awitin na napakaganda. Be an example of the believers. No? Tayo pong lahat ay mula nang tayo'y magsisi at manampalataya, tayong lahat ay tinawag na anak ng Diyos. Amen? At isang pribilehiyo po bilang anak ng Diyos ang tayo po ay makalapit sa dakilang Diyos na lumikha sa atin. Amen? Isang pribilehiyo na mayroon na tayong access to the Father. No? At ang dahilan po diyan ay sa pamamagitan ng ating pagsisisi at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Nung ikaw at ako'y kinilala mo siyang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, nagkaroon tayo ng access sa Panginoon. Amen? At dating tayo po ay putol ang ating relasyon sa Kanya. Amen? At maliwanag, sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng tagapamagitan na ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon po tayo ng access to the Father. Amen? At sa gabing ito po, simple lamang po ang ating pag-aaralan, pinamagatang examine yourselves. In verse number 5, ang sabi ng Biblia, examine yourselves whether ye be in the faith. No, examine yourselves. Alam niyo po, kung tayo lahat ay naka-experience po mag-aral, lahat to, ako naniniwala, lahat tayo naka-experience mag-exam. Tama? Amen? At hindi basta-basta maglagay ng sagot kapag ang examine na ating tinitake ay hindi mo pinag-aralan. Amen? At madalas nangyayari po kapag tayo ay hindi handa at dumating ang exam, marami pong nag-fail sa atin. At many times na tayo po ay nag-fail. Amen? Many times na tayo po ay bumagsak. Many times na tayo po ay nahirapang makabangon ulit. Dahil kinakailangang makamove on. Amen? Nanligaw ka nga lang, hindi ka sinagot. Ang hirap, ang sakit. Di ba? At marami pong may karanasang ganyan. No? At sinusubok po tayo sa lahat ng ganyang karanasan. Maging sa pagbibiyahe po, no? Hindi pwedeng hanggang sa pagdadrive lang ang isang driver. Kailangan tinitingnan niya at inihahanda niya ang sasakyan bago niya itakbo ng malayo. Tama? Ni-examine niya, tinitingnan niya. Ito ba'y mayroong, maayos pa ba yung gulong? Mayroon bang tubig? Yung radiator? Baka wala na. Mayroon pa bang gas? Kasi ang sasakyan, pag walang gas, hindi po natakbo yan, kahit may battery. Ang daming kailangang siyasatin. No? But being Christians, according to Apostle Paul, ipinapaunawa niya at pinapaalala niya dito po sa atin ngayong gabi, examine yourselves. Amen? Examine yourselves. Alam niyo po, nung nabasa ko po ito, sabi ko, Lord, naiyak ako kasi kilala ko sarili ko at
marami akong bagay na nakakaligtaan sa buhay. Maraming bagay tayong gustong gawin, pero yung priority bagay na para sa Panginoon, madalas tayo bumabagsak doon. Amen? Marami tayong nagawa maghapon, pero ang tanong, nalugod ba natin ang Panginoon? Na-enjoy mo yung gusto mo sa buhay, pero ang tanong, naging bahagi ba ang Panginoon? Marami pong bagay ang ibinigay ng Diyos para ma-enjoy natin, pero naalala po ba natin ang Panginoon? Ito po yung mga paalala marahil ngayong gabi na kung saan sa una sa aking sarili, itinuro ng Panginoon na naging tanong ko po pwede po na mangyari sa isang mananampalataya na inaakala niyang siya'y lumalakad sa kalooban ng Diyos pero wala po pala doon. Amen? Pwede pong mangyari. Kaya nga sabi ng Biblia, mababasa din po natin yan sa Corinthians. Diba? Mayroong 3 klase ng tao. Spiritual, carnal, at natural man. Kristiyano tayo, pero pwedeng dumakad tayo sa laman. Which is, sabi ng Biblia, nagiging carnal tayo. Kristiyano ka nga, pero bumabalik ka sa dati mong buhay na iniwanan mo na. Amen? Pwede po ba yung mangyari sa atin? Amen? Pwede po. At dito po, si Apostle Paul, pinapaalala niya po sa mga taga-Korinto, sa Church of Corinth, na kung saan, sapagkat alam ni Apostle Paul, kilala ni Apostle Paul, ang mga mananampalataya sa lugar na ito. Kung babasahin po natin ang verse 21 sa 2 Corinthians chapter 12, sabi po ng Biblia, "And lest when I come again, my God will humble me among you, and that I shall be with many which have sinned already, and have not repented of the uncleanness and fornication and lasciviousness which they have committed." Nasa church sila. Pero ito yung buhay na nakikita ni Apostle Paul na kanilang paulit-ulit na ginagawa. No po? Sabi verse 24, "I fear, lest when I come," ikinatatakot niya na pag siya pumunta doon, makikita niya, "I shall not find you such as I would, and that I shall be found unto you such as ye would not. Lest there be debates, envying, wraths, strifes, backbitings, whisperings, swillings, tumults." Makikita po natin dyan yung iba't ibang uri na pinapraktis po, no, ng mga taga-Korinto. No ho? Ibig sabihin, posible po mangyari na sinasabi natin we are Christians, but still we enjoy doing evil. Right? Pwede po yun. At ito ang isa sa bagay na iniiwasan ni Apostle Paul, na baka siya ay hindi makapagpigil ng kanyang sarili. At matalino po ang Diyos. Amen? Matalino po ang Diyos sapagkat ang ginawa ng Panginoon, sumulat si Apostle Paul, upang hindi mangyari yung kanyang iniisip, pinahintulot ng Diyos na isulat ni Apostle Paul ang mensahe na ibig niyang ipaabot sa mga taga-Korinto. At dito po tinuturuan tayo at pinapaalalahanan tayo ng Panginoon marahil sa gabing ito, sabi niyang Biblia, "Examine yourselves, whether ye be in the faith, prove yourselves." Amen? Kailangan po
ng patunay, ng pruweba na kung saan tayo nga ba ay nasa tamang pananampalataya. Since birth, ako po'y lumaki sa isang pamilyang Kristiyano. But I examined myself. I found myself that I'm not saved. 2011, by God's grace. Nung ako po ay nag-aral sa Bible School, doon ko lang napatunayan sa sarili ko, hindi pa ako totoong ligtas. At salamat sa Panginoon, nung ako po ay nag-aral sa Bible School, at ako po ay binigyan ng pagkakataong makauwi sa probinsya, pag-uwi ko po sa bahay, ay nashiran ko po yung aking dalawang kapatid. At hindi ko alam na ako ang gagamitin ng Panginoon para sila po ay maligtas. Ako hindi ko naalala, hindi ko natanda. Pero sabi niya, Kuya, alam mo ba ikaw ang ginamit ng Panginoon para ako maligtas? Amen? Talagang hindi ka gagamitin ng Panginoon makapag-akay ng kaluluwa kung walang patutuo sa buhay mo na ikaw mismo ay nabago at naligtas. Amen? At napakaliwanag po ng mensahe ng salita ng Diyos, examine yourselves. Pupwede pong ikaw ay matagal nang dumadalo sa iglesia, sa simbahan, subalit ikaw pala ay hindi pa mananampalataya, hindi pa totoong ligtas. Amen? At yun po ang nakakalungkot na bahagi ng buhay mo na kung saan umaasa kang ikaw ay ligtas, yung pala hindi. Right? Kaya, doon po ipaalala po sa atin, examine yourselves. Lord, ako nga ba'y totoong ligtas? Ako nga ba'y na-renew ang aking pagkatao? Kaya, ilang mga katanungan, punta po tayo sa aking kodigo. Amen? Pag sinabing examine, to inspect closely. No? Nabanggit na po natin kanina. At kailangan i-check mo, bago mo, para malaman mo kung ito ba'y good or bad. No? At why we need 2 exams? Sabi doon, to improve the students' overall personality, memory, and their vision skills generally. The students give oral and written exam in their schools, colleges. They have a wrong belief like an exam unnecessary. But if they try to think and detailed positive manner, they can understand the benefits of exams. Ayan po. No? So, hinahasa po tayo. No? Nahasa po tayo. At ngayon, gabing ito, ilang katanungan lang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. How is your faith? No? How is your faith? So sabi ng Biblia, prove your own selves. Prove your own selves. No? Whether you be in the faith. Tayo nga po ba ay nasa pananampalataya? No? By faith, we are justified. Amen? By faith, we are justified. By faith, we have hope. By faith, we have peace. Amen? Romans chapter 5 verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Alam niyo po,
Naalala ko yung preaching ni Pastor Donisa. Sabi niya po, sometimes yung maliit, kapag inilapit mo, nagiging malaki. Which is, sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya, ang problema po, minsan, na kahit maliit, kapag ka hindi natin nagawa ng paraan ng solusyon, minsan nagiging malaki po yan. Amen? That's why sabi ng Biblia, huwag mong i-magnify ang kasalanan. Ang kasalanan, hinahanapan ng paraan ng solusyon, paano malulutas. No? At sabi ng Biblia, tayo po ng mga mananampalataya, binigyan na tayo ng Panginoon ng kapayapaan. No? We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kung ligtas ka, hindi ka na matatakot mamatay. Amen? Bakit? Tiyak ka naman sa langit pupunta eh. Pag namatay ka, yes, mayroon tayong batas na sinusunod. Pero sabi nga ng Biblia, seek God first, the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo ang Diyos, siya ang bahala. Unahin natin ang Panginoon. Amen? Sabi nga, it is appointed unto men once to die, and after this to judgment. Ang kamatayan ay itinakda sa iba't ibang kadahilanan, kaparaanan, pwedeng ang Diyos doon niya tapusin ang buhay natin. Amen? Mayroon pong isang kapatiran na sa probinsya po, kahapon lang namatay. Hindi naman po sa COVID. Talaga naman ang lahat, sabi nga, lahat ng ating ginawa na against sa Panginoon, yan ay may balik. Dati po siyang faithful sa pananampalataya, nagrebelde siya sa church, at si Papa po ay kanyang talagang inaapi niya, sinisiraan niya. Dahil siya po ang nung siya po ay sumalo ng gawain po doon, ay hindi niya nagugustuhan yung mga turo. Nagrebelde siya, bumalik siya sa dati niyang buhay. Pero ang good news, bago siya bawian ng Panginoon ng buhay, siya muling nanumbalik. Namatay siyang naglilingkod sa Panginoon. Pero, sabi ko nga, sa lahat ng ginawa natin sa Panginoon, na against sa kalooban ng Panginoon, lahat po yan may singil. Kaya, dumating po sa time na siya po ay nagkaroon ng stage 4 cancer. Dahil po sa dati niyang buhay na talagang inom doon at lahat ng bisyo ay ginawa niya po. At isang biyaya ng Panginoon, na-realize niya, hindi maganda na manatili sa mundo. At siya'y namatay na naglilingkod sa Panginoon. Kaya siya po ay nasa langit na ngayon. Amen? Hindi sumalangit na, kundi siya'y nasa langit na. No po? At isang dahilan, dahil po siya ay napatawad ng Panginoon dahil ng pananampalataya. At dito po, makita natin, examine yourselves, examine your faith. Kumusta yung ating pananampalataya? Kumusta yung ating prayer? No? Ayan, isa pang verse sa Romans chapter 5 verse 2, by whom also we have access by faith into His grace wherein we stand. Amen? By faith into His grace, into this grace, therein, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Amen? We have hope. No?
And we rejoice. For what? For what is the reason? No? Anong dahilan? For His glory. Para gamitin natin yung buhay na ito na binigay ng Panginoon sa atin for His glory. Kaya ka iniligtas, kaya tayo iniligtas for His glory. Amen? For His glory. Not for my glory. For His glory. For God's glory. Amen? Examine yourselves. Kumusta yung ating prayer? Prayer is very important to every Christian, to every believers. Amen? How's your prayer? Luke chapter 10 verse 2, therefore said He unto them, the harvest is truly great, but the laborers are few. Pray therefore the Lord of the harvest, that He would send forth laborers unto His harvest. How's your prayer? Would you pray that God send more laborers? Nananalangin pa rin po ba tayo na ang Diyos ay tumawag ng maraming mangangaral na magsusuko ng buhay para sila po ay magpagamit sa Panginoon? Would you pray that? O kaya nakakalimutan mo na? Support lang naman ang kailangan niya nila eh. Kaya nandito. Mga minamahal, hindi po yun ang dahilan bakit nandito, nagsuko ng buhay ang mga taong gustong maglingkod sa Panginoon. Sometimes, dumarating tayo sa ganun kaisipan. Would you pray? Would you consider na ang Diyos ay tumawag ng marami pang lingkod na magsusuko ng buhay? Sometimes we forget to pray that God send more labor. Marami pong aanihin, kaunti ang mag-aani. Kailangan po ng Panginoon na mag-aani at magsusuko. Pag ang walis, ang love, aani at may ng Christ. Kaya beware. Amen? At tuloy-tuloy po ang ministry. Amen? At sa panalangin, salamat sa suporta. Financially. Talaga pong hindi magiging feeding yun. Walang halaga. At maliit man po tama. Amen? Kaya't nauubos po dyan. O hindi man lahat. At sasabihin natin, hindi kumikilos ang Diyos sa buhay ko. Bakit? Kulang ang spiritual food. Yun po ang dahilan. 12 verse 9. Sacrifices, i-required ng Panginoon. Hanggang ngayon, mahirapan po. Mahirapan po tayo. Lalo na sa panahon natin ngayon, wala nang tupa. Bihira na tayo magkakita ng tupa. Sacrifices. Pero mabuti po ang Diyos. Kahit na tayo po'y bumabagsak, kahit marami tayong kakulangan sa Panginoon, He's still faithful to us. He's still faithful. Amen? Lastly, do you believe that ministry is important to every believers? Amen? Na tao ito, yung taong walang ginagawa. Ako masaya ako pag mayroon pong gawain.
Yung nanay ko po, lula ko, nung dinala po dito sa Maynila, naikwento ko na rin po ito sa inyo, nung dinala po siya dito sa Maynila, nagkasakit. Nagtaka ko, ba't nagkasakit? Siya po ay 76 years old at the time. Ngayon po siya ay 78. God's grace, buhay pa po siya. At that time na nagbakasyon po siya rito, ang lakas ng katawan niya. Pero pagdating niya po dito sa Maynila, sa auntie ko, ilang linggo lang nagkasakit. At gusto nang umuwi. Ang tanong, ba't nagkasakit? Nandun lang naman siya sa bahay. Yung pala, hindi siya masayang wala siyang ginagawa. Nakaupo lang, kain, tulog, nood na TV. Kasi po, siya po, yung nanay, yung lula naming ayaw nang walang ginagawa. Ano po? So, ganun din po sa buhay natin. Sabi ng Biblia sa James, faith without works is what? Hindi ko nababanggitin, baka mapamali pa eh. Patay. Tabalik, nabubulol yung dila ko. Nababalik sa pagka-Bisaya. At totoo po yun. Mamamatay ang pananampalataya ng isang Kristiyano kapag hindi niya ginagamit ang kanyang natutunan. Mabubulok na lang yan na hindi napakinabangan ng Panginoon. Hindi lalo tigit, hindi lalago, hindi yan mamumunga pag hindi mo ginamit. Ang ibinigay ng Diyos sa iyo ay mawawalan ka pa, sabi nga ng Biblia. At ang sanga na hindi namumunga, sabi ng Panginoon, kanyang puputulin. Salamat sa Diyos, siya ay hindi pa tapos sa buhay natin. Mayroon pa siyang layunin kung bakit tayo hanggang ngayon nabubuhay pa. At habang nabubuhay pa tayo mga kapatid, huwag mong sayangin ang oras mo, yung buhay mo, ipagamit mo sa Panginoon. Sukdo lang ikaw ay lalong maging malapit sa Panginoon. Papag-initin mo muli ang iyong pananampalataya. Sabi dito ni David, increase our faith. Amen? Increase our faith. Bakit? Kapag hindi mo natutunan, hindi mo na ipamuhay na yung buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Alam mo yung sinong natutuwa? Ang dyablo. At ang tinuturo ng Biblia, sabi ng Bible, tingnan po natin. Romans chapter 12 verse 21. Be not overcome of evil, but overcome evil with good. Pag hindi mo na pagtagumpayan yan, hihilain kanyang pababa. Amen? But sabi ng Bible, overcome evil with good. Amen? By faith, by your prayer, by your Bible reading, no? Lalo tayong magiging malakas. Lalo tayong magiging matatag. At yung gawain ng sanlibutan ay hindi mo hahayaang yan ang maghari sa iyong buhay at maghila sa iyo pababa. Mga minamahal, ang dami pong mga bagay na pwede nating magawa sa Panginoon, subalit minsan nasasayang dahil hindi natin ang hinahanap kung alin yung mga bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Ang dami po. Hindi naman inutos ni pastor, kaya hindi ko nagagawin yan. Mali. Hindi porke hindi inutos sa'yo, hindi mo nagagawin. Susundin ko lang, gagawin ko lang. Pag inutos ni pastor, mali. Hindi si pastor ang Panginoon natin. Meron tayong Diyos na kahit sabi ng Biblia, ginawa mo yan ng hayag at hindi hayag, pero kung nakita ng Panginoon ang puso mo, na ikaw, ang puso mo tama sa Panginoon, ginamit mo ginawa mo yan sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ang magre-reward sa iyo.
Hindi si pastor. Hindi ang sino man, hindi ang sino mang kapatiran. Ang Diyos ang magre-reward sa iyo. Salamat, may ginagamit na mga kapatiran na kinakatok ng Panginoon ang kanilang puso. Na kahit hindi humingi sa kanila, ginagamit sila ng Panginoon. At yun po ang nakita ko, ang sikreto. Paggamit mo ang iyong buhay sa Panginoon, maglingkod ka sa hayag at hindi hayag, bahala na ang Diyos. God will reward you. Pero ginawa mo yung mga bagay na yan, napakitang tao ka lang, tinanggap mo na ang reward mo, sabi ng Panginoon. Kaya ang paglilingkod po, hindi po yan pataasan. Hindi po yan sa dami ng alam. Yan po ang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin. Amen? Tinitingnan po ng Panginoon, puso natin. Kaya ang panalangin ni David, sabi ng Psalms chapter 51 verse 10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Lord, renew my spirit and clean my heart. Dapat ito po yung panalangin natin. Panginoon, nagkulang ako sa iyo sa maraming bagay. But my prayer to God, Lord, create in me a clean heart and renew a right spirit. Amen? Tonight, may pagkakataon pa po tayong manubalik sa Panginoon. Lalo na tayo po'y magpagamit sa Panginoon. Sa mga nagdaang hindi natin nagampanan. Pagkakataon ito at sa darating na tayo po muli magkaroon ng spirit na panibago at paglilingkod ng buong puso na may kagalakan na walang ibang niluluwalhati kundi ang pangalan ng Panginoon. I hope ito yung ating panalangin. James chapter 4 verse 7, "Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you." Lord, marami na pong buhay ang nasira ng gadget. Tama? At hindi po ang dyablo ang lalayo sa atin, kundi tayo po. Amen? Ikaw mismo ang magdidesisyon. Sabi diyan, "Resist the devil, and he will flee from you." Si Jesus Christ, ultimo, kahit alam ni Satanas na siya ay Diyos, tinukso pa rin siya. Ikaw pa kaya? Ako pa kaya? Tama? Gaano ka nakalakas? Gaano ka katibay? Sa tingin mo, gaano na tayo katibay? Kailangan natin lagi ang Panginoon. Kailangan natin lagi ang tulong ng Panginoon. Amen? At hindi po lalayo ang dyablo at hindi niya hahayaang ikaw ay manatili na nakatayo, na matibay. Hahanapan ka niya ng butas kung saan ka mahina. Parang yung anay. Akala mo ang ganda-ganda tingnan sa labas. Pero yung loob po pala, bulok na. Pwede pong mangyari sa atin yan, mga kapatid. Na akala mong nakatayo kang matibay. Pag hinampas ka ng hangin, pwede kang bumagsak. Bakit? Mayroon anay sa loob, which is yung kasalanan. Sinira niya na yung buhay mo. Hindi mo namamalayan. Ang gadget po ay hindi masama, pero nagiging masama po yan kapag ka ang gadget, siya na yung nanguna sa buhay mo.
Kaya nga sabi ng Biblia, resist the devil and he will flee from you. Last verse, Acts chapter 17, verse 28, for in him we live and move and have our being, as certain also as your own poets have said, for we are also his offspring. For in him we live. Amen? Salamat sa Panginoon. Tayo'y nabubuhay sa pamamagitan niya. Tayo po'y nakakagalaw pa sa pamamagitan niya. At kahit may karamdaman ka na, naglilingkod ka pa rin sa Panginoon sa pamamagitan niya. Hirap ka nang makalakad, pero nandito ka ngayon. Salamat sa Panginoon, nakapaglilingkod ka sa pamamagitan niya. May karamdaman ka. Salamat sa Panginoon. Buhay pa tayo ngayon. For in him we live and move. Marami pong taong may kakayahan, pero hindi na makagalaw. Maraming taong mapera. Ang daming kapag-aari, ari-arian sa mundong ito. Halos kanya na. Lahat, pero may sakit. Hindi niya na ma-enjoy yung buhay niya. At hindi mo patiyak kung siya'y ligtas nga. Pero salamat ikaw sa anumang sitwasyon ng buhay mo bago pa dumating ang kamatayan. Naunawaan mong ikaw ay sa langit pupunta. At ngayon, nabubuhay ka hindi sa iyong sarili, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Galatians chapter 2, verse, anong verse yan? Sige nga. Galatians 2:20. Amen? Sabi na Apostle Paul, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the faith, in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Mabuhay po tayo na ayon sa kalooban ng Panginoon, na siya ang ating nilulugod, na walang iba. At sabi nga, lagi nating i-rely yung ating buhay sa Panginoon. Examine yourselves whether ye be in the faith. Pwede po na tayo ay nasa loob ng simbahan, pero wala po yung ating puso nasa labas. Pwedeng mangyari po yun. Tama? At marami pong mananampalataya ang nagiging habit na lang, pero hindi na talaga ang focus ay mag-worship. Pero mga manamahal, ngayong gabi, sabi ng Biblia, examine yourselves. Wag masayang yung mga araw, yung mga taon, yung oras na binibigay natin, na tayo'y nakikinig ng salita ng Diyos, pero hindi pa lang Diyos ang nalulugod sa buhay natin. Kaya salamat sa Panginoon sa paalalang ito. Tayo po muli ay binigyan ng Panginoon ng isang katanungan. Paano natin i-renew yung ating panalangin, yung ating pananampalataya, yung ating pagkakaloob, yung ating ministry. Paano natin lalong magagampanan ang mga gawain na ibinigay, na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ngayong gabi, purihin ng Panginoon, sa mensahe ng salita ng Diyos, sabi ng Biblia, prove your own selves. Prove your own selves. Prove your own selves. Hindi po ako ang magpapatunay, ikaw at ang bawat isa sa atin. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa malayang sandali na muli kami ay pinaalalahanan niyo po. Marami po kaming bagay na dapat pong i-improve sa aming buhay. At salamat sa inyong paalala dahil sa iyong salita, mayroon kaming
ah, natututunang higit sa mga bagay na material, kundi ito yung bagay na magbibigay sa amin ng lalong kalakasang espiritual kung paano kaming maglilingkod na kalugod-lugod ang aming buhay sa inyo. Panginoon, salamat sa inyong presensya at sa presensya ng bawat isa sa pagkakataong kapagbahagi ng iyong mga salita. Salamat sa mga nakapanood po sa live streaming. Lord God, patuloy niyo pong kausapin ang bawat isa sa amin. Patuloy niyo po kaming turuan at kami po ay lalong maging malapit sa inyo. At turuan niyo po kaming lalo, Panginoon, maging matapat sa lahat ng bagay na pinagkatiwala niyo po sa amin bilang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, sa iglesyang ito na nagpatuloy at walang ibang niluluwalhati ang iyong pangalan. Lahat ng ito, Panginoon, ang iyong mga anak, anumang kahilingan at hiling talangin sa inyo, kayo pong magpala, patuloy na kayo gamitin niyo po ang bawat isa, maging pagpapala din naman. Lalo't higit sa lahat ng mga kapatirang nangihina ay maging example kami, maging instrumento kami, Panginoon, na gamitin niyo po kaming palakasin ng ibang hina at huwag po kaming maging dahilan ng panghihina ng iba. Pagkos kami ay maging dahilan para lalong mapalakas ang pananampalataya ng bawat isa. Patawarin niyo po kami sa marami naming pagkukulang at ikaw po ang aming itinatas. Binabalik namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. God bless you. Maraming salamat. Amen. Maraming salamat po, Pastor Benji, sa mensahe na nag-examine ng ating sarili. Maraming salamat po sa reminder. Tayo po ngayon ay magsitayo at ating pong tawagin si Brother Julius para po pangunahan tayo sa masaya at masiglang awitan. Bago po tayo pangunahan ni Brother Nerl Huntilla sa ating offertory prayer. Amen. Praise God for the word that has been preached. Let us sing, faith is the victory that overcomes the world. Encamp on the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the foe in veils below, let all our strength be hurled. Great is the victory we know, that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us, of our soul, the word of God. We tread the road, the saints above, with shouts of cry of God. By faith they like a windless strength set on our every feet. The faith by which they conquer death is here shining shield. Faith is the victory, faith is oh glorious victory that overcomes the world. Be left behind and onward be afraid. Salvation's heaven on its hand, with good ordered about. The earth shall come home in our bread, and then read a shout. Faith is the victory, faith is the victory. Oh,
Ako'y manalangin. Kila Ama, muli kami nadulog po sa inyo. Nagpapasalamat po Panginoon sa pananampalataya. Salamat po sa inyong salita. Salamat po Panginoon sa buhay na hindi niyo po pinagkait sa amin, maging yung buktong nanak ay niyo po pinagulog sa amin upang kami po ay magkaroon ng patiyakan ng kaligtasan at ang aming tungo ay langit na bayan. Salamat po Panginoon sa inyong pag-ibig po sa amin. Salamat po Panginoon sa salita na aming napakinggan ngayong gabi po na ito. Nawa Panginoon ay habang kami po ay patuloy na lumalakad na nagnanais sumunod sa inyong kalooban ay huwag pong iwaglit sa aming mga sarili ang patuloy na pagsisiyasat dahil wala pong ibang nakakaalam higit sa aming mga sarili liban po sa inyo kundi kami. Kaya nawa Panginoon sa tuwina ay lagi kaming nandoon sa estado na inaalam yung aming tunay na kalagayan lalo higit sa inyong harapan. Huwag niyo po kaming hayaan Panginoon na mabubuhay na para bang kami po ay matibay, subalit kung aming talagang titignan ang mga sarili ay meron pong anay sa loob. Kaya nawa Panginoon, patuloy, salamat po sa inyong salita at ito ay patuloy na nangungusap po sa amin. At nawa Panginoon ay patuloy pa po itong magkaroon ng kalayaan upang lalong maabot ang kaibuturan na yung mga sarili upang patuloy kami ay nandoon sa ganong estado na siyasatin namin sarili sa inyong harapan. Salamat po sa inyong salita, salamat sa inyong tagapagsalita. Dalayan ko Panginoon ang bawat isa ay patuloy pong pagtibayin at anumang pagsaway na ay mapakinggan ay naway aming tugon ay ang magpasakop at sumunod. Gabi po na ito, dalayan ko po Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat kamay na magkakaloob at ang lahat ng halaga na aming maliligo, may naway niyo patuloy na i-bless po Panginoon upang ito po ay patuloy na magamit para po sa kalalago na inyong gawain. Langin ko din po Panginoon, naway ang lahat ng mga bagay na ay pinagsisikapang mabuti, naway ito po ay niyo pong lalong pagpalain at pagbungahin po Panginoon at magamit po ang bawat isa upang maging kabahagi po sa pagkakaloob. Bless niyo po ang bawat isa at maging ang mga mayroong desire po magkaloob. Muli po patawad sa lahat ng pagkukulang po namin. Ang lahat ay aking dalangin, tangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. Meron po ba tayong mga announcements, Pastor? Wala po. Pagsama po sa prayer, patuloy po ating ang pastor at ang kanyang may bahay, ang kanila pong kaligtasan doon sa US at ang kanila pong pag-uwi. At ganoon din po, isama rin po natin sa prayer ang mga speakers, ang ating mga preachers, mga susunod na Sundays and Wednesdays. At ganoon din po ang mga tao na ginagamit ng Panginoon para po sa ating pagpaplano ng church program for the whole year. So, magandang ano po ito na pagkakataon na tayo po ay magkaroon ng activities at magamit ang isa at maging pagpapala po ang bawat isa. At yun lang po. Meron pa po ba, Pastor? Wala na po. Wala na. Okay, tayo pong lahat ay magsitayo at hilingin po natin si Sir Angel Oting para po tayo ay pangunahan sa ating closing prayer.
Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa paalala, Panginoon, na kung saan kami ay aming examine ng aming mga sarili, Panginoon. Patunayan namin, Panginoon, na kami ay tunay na naglilingkod at mga niligtas mo, Panginoon. Yamang, Panginoon, kami ay galing rin naman po, Panginoon, sa hindi magandang kalalagayan at inyong inahon, Panginoon, sa inyong biyaya. Kidalahin ko po, Panginoon, na aming biyayang tinanggap mula sa inyo, Panginoon. Maihayag po, Panginoon, sa aming buhay. At nawa, Panginoon, maging mabuting katiwala nito. Kadalahin ko po, Panginoon, yung patuloy na pangunguna. At kayo rin po, Panginoon, tinataas po namin sa inyo ngayon ng aming pastor, Panginoon, at ang Ma'am Donna. Kayo po, Panginoon, mag-iingat sa kanilang paglalakbay, Panginoon, paghahanda, pag-uwi. Kayo rin po, Panginoon, sa quarantine procedures po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, siyang patuloy na mag-iingat sa kanila. At dalangin po namin ang inyong biyaya po, Panginoon, sa lahat ng kanilang kakailangan. Kayo rin po, Panginoon, ang bawat pamilya po, Panginoon, at bahagi, Panginoon, ng iglesyang ito. Dalahin ko po ang inyong pag-iingat din po, Panginoon, lalong-lalo na po, Panginoon, sa nararanasan ng pandemya. Kayo rin po, Panginoon, ang inyong provision para sa amin. Salamat po sa gabing ito, Panginoon. Ito po ay aming dalangin na may pagpupulit